Tamara here? No. I think you have the wrong home. Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Ito nga pala ang full recap ng The Strangers Chapter 1, 2, and 3. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa gitna ng isang masukal na kagubatan, kung saan ang isang lalaking nagngangalang Jeff Morel, ay mabilis na tumatakbo at desperadong sinusubukang makatakas. Bigla siyang nadapa pababa ng burol, at malubhang nasugatan, hanggang sa hindi na siya makatakbo kaya sinubukan ni Jeff na gumapang patungo sa kaligtasan. Subalit agad niyang natagpuan ang sarili na nakorner ng tatlong baliw na nakamaskara, sina Scarecrow, Pinup Girl, at Dollface. Iwinasiwas ni Scarecrow ang kanyang palakol at brutal na tinapos ang kawawang lalaki. Lumipat ang eksena sa dalawang magkasintahan na sina Maya at Ryan, na nagmamaneho patungong Portland upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 anibersaryo. Sa kanilang paglalakbay, nagpasya silang lumihis mula sa highway. Habang nagmamaneho at naghahanap ng makakainan, naglandian ang dalawa na muntik nang maging sanhi ng kanilang pagkabangga sa isa pang sasakyan. Dito ay ipinakita na may hika si Ryan, kaya ang insidenteng iyon ay nagdulot sa kanya ng hirap sa paghinga, pero nagpatuloy pa rin ang magkasintahan sa kanilang biyahe ng ilang oras, hanggang sa biglang mawalan ng signal ang kanilang mga telepono. Dahil dito ay medyo kinabahan ang dalawa, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagmamaneho, umaasang magiging maayos ang lahat. Nang maglaon, dumating ang magkasintahan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Venus, at huminto sa isang lokal na diner para mananghalian. Habang naghihintay sa kanilang order at nag-uusap, may isa pang magkasintahan na nakarinig ng kanilang usapan, at nagsabi rin na ipinagdiriwang nila ang kanilang anibersaryo ng kasal. Subalit nilinaw ni Maya na sila ay magkasintahan pa lamang at hindi pa kasal. Matapos kumain ang dalawa, naghanda na sila para umalis, subalit habang nagbabayad napansin nila ang isang poster ng nawawalang tao para sa lalaking nagngangalang Jeff Morel. Sinabi ng waitress na huli itong nakita roon habang kumakain bago siya biglang nawala ng walang bakas. Nang paalis na ang magkasintahan para ipagpatuloy ang kanilang biyahe, agad na pagtanto ni Ryan na ayaw mag-start ng kanilang sasakyan. Habang patuloy na nahihirapan si Ryan upang mapaandar ito, biglang kumatok ang isang matandang mekaniko na nagngangalang Rudy, at inalok niya ang magkasintahan ng tulong para tignan ang kanilang sasakyan. Matapos itong suriin, sinabi ni Rudy na sira ang alternator, kaya kailangan nilang kumuha ng bago mula sa dealer, subalit dahil sarado na ang tindahan, bukas ng hapon pa daw ito maaayos. Dahil dito, walang pagpipilian ang magkasintahan kundi manatili doon magdamag. Tinanong ni Maya kung may matutuluyan ba sa lugar. Sumagot si Rudy na sarado ang lokal na motel dahil inaayos pa ito. Sa kabutihang palad, iminungkahi ng isa sa mga waitress na manatili sila sa isang malapit na Airbnb. Ipinaliwanag niya na ginagamit lamang ng may-ari ang cabin tuwing panahon ng pangangaso at pinapaupahan ito sa natitirang bahagi ng taon. Pagkarinig nito, naghinala si Ryan at inakusahan si Rudy na niloloko sila. Naniniwala siyang sinadya ng mekaniko na sirain ang kanilang sasakyan para kumita, ngunit pinawalang bahala ito ni Maya. Iginiit ni Maya na walang dapat ikabahala at pumayag na ipagawa ang sasakyan kinabukasan, at nag-alok ang waitress na ihatid sila sa cabin dahil doon din ang direksyon niya pagkatapos ng trabaho. Nang maglaon, hinatid sila ng waitress at nakarating sila sa cabin sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos nito, kinuha ni Maya ang susi, at binuksan ang pinto. Pagpasok sa loob ng cabin, mukhang komportable naman ang lugar, at sinabi ni Maya na mas maganda pa ito kaysa motel. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni Ryan na ilagay ang beer sa ref, ngunit nalaman nilang hindi ito gumagana. Nakita nila ang emergency contact number ng may-ari na si Joe, kaya tinawagan agad ito ni Maya at hiniling kay Joe na magpadala agad ng mag-aayos ng refrigerator. Habang nagmumuni-muni ang dalawa at ini-enjoy ang gabi, nagyakapan ng magkasintahan sa balkonahe at pumasok sa loob. Sinubukan nilang gumawa ng milagro, subalit bigla silang nabulabog ng malalakas na katok sa pinto. Pagbukas ni Ryan ng pinto, nagulat sila nang may isang babaeng nakatayo sa dilim, at nagtanong ito tungkol kay Tamara. Ngunit sinabi nilang mali ang bahay na napuntahan niya, at ilang segundo siyang tumayo doon bago umalis. Dahil dito ay nabahala si Ryan sa kanyang presensya dahil nasa gitna sila ng kagubatan,
at bigla na lamang siyang nawala sa dilim. Matapos noon, makikita ang magkasintahan na nag-uusap tungkol sa kanilang buhay at mga plano sa hinaharap. Binanggit ni Maya ang tungkol sa kasal, at nais na niyang makasama si Ryan habang buhay. Masaya si Ryan na marinig ito, ngunit dahil sa sobrang emosyon, inatake siya ng hika, kaya sinimulan niyang hanapin ang kanyang inhaler. Subalit sinabi ni Maya na naiwan niya ito sa kotse. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya si Ryan na gamitin ang lumang motorsiklo sa labas upang kunin ang kanyang inhaler sa bayan, at nangako rin siyang bibili ng pagkain para sa kanilang dalawa. Matapos makaalis ni Ryan, mag-isa si Maya kaya nakipag-video call siya sa kanyang kaibigan, subalit bigla itong naputol dahil sa isang ingay, at narinig niya ang malalakas na yabag mula sa labas. Sa pag-aakala niyang bumalik na si Ryan kaya tinawag niya ito, ngunit walang sumagot, at biglang may kumatok ng malakas sa pinto, na halos ikatakot niya ng husto. Sumilip si Maya sa peephole, at nagulat nang makita ang parehong nakakatakot na babae kanina. Muli nitong tinanong si Tamara, ngunit mariing sinabi ni Maya na wala roong ganoong tao. Sa kasamaang palad, paulit-ulit lang ang tanong ng baliw na babae habang kumakatok sa pinto ng malakas. Habang sinusubukan ni Maya na kausapin siya, may makikitang misteryosong tao sa loob ng silid na biglang dumaan. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag na papalayo, at inisip niyang umalis na rin ang baliw. Umupo si Maya at ipinagpatuloy ang kanyang inumin upang mapakalma ang sarili, subalit napansin niyang nawawala ang kanyang telepono na iniwan niya sa mesa. Kinalaunan, nakita niya ito sa isang malapit na estante. Habang nagtataka kung paano ito napunta roon, bigla siyang nagulat nang makarinig ng isang lullaby mula sa labas ng cabin. Lalong kinabahan si Maya habang dahan-dahan na lumalapit upang tignan ito, subalit wala siyang nakita, kaya tinawagan niya si Ryan, ngunit napunta ito sa voicemail. Ipinaalam niya ang nangyayari, at nagpasya siyang harapin kung sino man ang nasa labas. Nang paglabas niya, wala siyang nakitang kahit sino, kaya bumalik siya sa loob at nagsindi ng yosi para maibsan ang stress. Samantala, dumating si Ryan sa garahe at kinuha ang kanyang inhaler sa kotse, ngunit bigla siyang hinarap ni Rudy at mukhang naiinis ang mekaniko dahil hindi siya naabisuhan sa pagdating niya, at muntik pa niya itong mapagkamalang magnanakaw. Dahil sa kaba, humingi ng paumanhin si Ryan at agad umalis gamit ang motorsiklo. Huminto siya sa isang kainan, kung saan muli niyang nakita ang magkasintahan kanina. Sa kabilang banda, nagpasya si Maya na tumugtog ng piano para ma-distract ang sarili, ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay sa likod niya at nang pagtingin niya ay wala naman siyang nakita, kaya nagpatuloy lang ito. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, may isang nakakatakot na lalaking nakamaskarang scarecrow na nanunood sa kanya bago ito biglang nawala. Nang maglaon, habang naliligo si Maya, muli na naman nagpakita ang baliw na scarecrow. Tahimik lang itong naninilip bago muling mawala. Matapos noon, biglang nawala ng kuryente, at naiwan si Maya mag-isa sa nakakatakot na cabin. Nakakarinig siya ng kakaibang mga ingay sa paligid ng bahay, ngunit wala siyang nakikita. Binaliwala niya ito at hinanap ang fuse box. Subalit sa pagkakataong ito, bigla niyang nakita ang isang taong nakamaskarang parang mukha ng manika, kaya agad siyang tumakbo paakyat at nagkulong sa isang storage room. Kinabahan si Maya habang nakikinig sa mga yabag papalapit, at may biglang nagbukas ng pinto. Ngunit si Ryan pala iyon na sa wakas ay nakabalik na, at agad niyang ikinwento ang lahat ng nangyari. Inayos ni Ryan ang kuryente at nang matapos, napansin niya ang isang painting sa silid, at inisip na baka iyon ang napagkamala ni Maya na tao. Naniniwala siyang nag-iilusyon lang siya dahil sa epekto ng alak at ang dahon na niyosi nito kanina. Habang unti-unti nang kumakalma si Maya, bigla silang nakarinig ng panibagong katok sa pinto. Naiinis na si Ryan, kaya binuksan niya ito at nakita ang babae na nakatayo sa malayo. Lumapit siya rito ngunit agad itong tumakbo palayo. Matapos noon, naupo na ang magkasintahan upang kumain. Natuwa pa si Maya sa magulong paraan ng pagkain ng kanyang jowa. Ngunit bigla nilang napansin ang patak ng dugo na tumulo sa kanilang mesa, at sa kanilang takot, nakita nilang may nakabiting patay na manok sa itaas nila. Sa takot ng dalawa, agad nilang isinara ang lahat ng bintana at pinto, ngunit may biglang umampas sa pinto gamit ang palakol, na muntik nang tamaan si Maya. Agad na tumakbo ang magkasintahan at nagtago sa isang silid. Binaraan nila ito gamit ang mesa, at tuluyan winasak ng baliw na si Scarecrow ang pinto. Maya-maya, lumitaw din ang kanyang mga baliw na kasama, si Dollface mula sa itaas,
at si Pinup Girl na tumutugtog pa ng piano. Habang naghahalughog ang dalawang baliw sa bahay, nagtungo si Scarecrow sa silid kung saan nagtatago ang magkasintahan at binasag ang pinto. Subalit tinitigan lamang sila ni Scarecrow bago umalis. Nang maramdaman ng dalawa na tuluyan nang umalis ang mga baliw, dahan-dahan silang lumabas ng silid. Natuklasan ni Ryan na wasak na ang kanyang telepono at may nakaguhit na smiley face dito. Habang hindi naman makita ni Maya ang kanya, sinubukan nilang tumakas gamit ang motorsiklo, ngunit bigla itong sumabog sa harap nila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, bumalik sila sa loob ng cabin upang maghanap ng armas para sa depensa. Naalala ni Maya na mangangaso ang may-ari, kaya maaaring may baril doon. Subalit dahil naroon pa rin sina Scarecrow at Pinup Girl sa labas, kailangan nilang magplano para makalabas ng ligtas. Natuklasan ni Maya ang isang bentilasyon na maaaring daanan palabas sa ilalim ng bahay. Maingat silang gumapang, sinisigurong hindi gagawa ng ingay dahil nasa itaas lang ang mga mamamatay tao. Patuloy silang gumapang sa dilim hanggang sa aksidenteng natusok ang kamay ni Maya ng isang pako. Napasigaw siya ng bahagya, ngunit agad siyang pinatahimik ni Ryan. Narinig ni Pinup Girl ang sigaw at sinuri ang paligid habang may hawak na kutsilyo. Ngunit hindi siya kumilos at bumalik na lamang sa ginagawa. Inalis ni Ryan ang pako sa kamay ng kanyang jowa at pinunit ang kanyang damit upang balutan ito. Pagkatapos, nakalabas sila mula sa ilalim ng cabin. Mabilis silang tumakbo papunta sa malapit na shed, subalit nadapa si Ryan at nahulog ang kanyang inhaler nang hindi niya alam. Ngunit nakapasok pa rin sila sa madilim na shed na walang kuryente. Sinindihan ni Maya ang lighter, at makikita si Pinup Girl na nagtatago sa dilim. Walang kamalay-malay ang magkasintahan habang naghahanap ng armas, na nasa tabi lang pala nila ang baliw. Nakakita sila ng palakol, ibinigay ito ni Ryan kay Maya at umakyat upang maghanap ng baril. Biglang hinarap ni Pinup Girl si Maya, at sabay na pumasok si Scarecrow mula sa bintana at umatake. Ngunit nakahanap si Ryan ng shotgun at nagpaputok bilang babala. Dahil dito, napatras ang mga baliw, at nakatakas ang magkasintahan mula sa shed. Maingat silang bumalik sa cabin ngunit may narinig silang ingay sa porch. Sinamantala ni Ryan ang pagkakataon at pinaputukan ng hindi kilalang tao, na agad naman kinuha ni Lord. Ngunit nang lapitan nila ito, laking gulat nila nang makitang walang maskara ang tao at posibleng si Joe, ang may-ari ng cabin na dumating upang ayusin ang refrigerator. Kahit nagulat sa nangyari, napansin nila ang susi ng kotse at ang sasakyan nito na maaaring makatulong sa kanilang pagtakas. Nakakita rin sila ng telepono sa loob ng kotse, ngunit habang tatawag si Maya sa pulis, biglang binasag ni Pinup Girl ang bintana ng sasakyan gamit ang ladrilyo. Sinubukan nilang magmaneho palayo, ngunit dumating si Scarecrow gamit ang kanyang truck at paulit-ulit silang binangga, hanggang sa maipit ang kanilang sasakyan sa pagitan ng puno at truck. Nakalabas si Maya sa sirang bintana, ngunit naipit ang paa ni Ryan, kaya inutusan niya si Maya na tumakas habang may pagkakataon pa. Maya-maya, sumugod ang baliw, subalit nagawa ni Ryan na depensahan ang sarili gamit ang baril. Maingat niyang pinalaya ang kanyang paa at binasag ang windshield. Kahit sugatan, hinanap niya si Maya habang dala ang shotgun. Samantala, tumakbo si Maya sa kagubatan habang hinahabol ni Dollface. Nakarating siya sa isang abandonadong pader at nagtago sa mga tuyong dahon. Dumating ang baliw at tumingin mismo sa kanyang pinagtataguan, ngunit hindi siya napansin at umalis na lamang. Sinamantala ito ni Maya at tumawag sa 911, ngunit dahil mahina ang signal sa kagubatan, naibigay niya lamang ang address ng cabin. Bigla niyang nakita ang isang nakakatakot na tanawin, isang naagnas na bangkay sa tabi niya. Sa takot, sinubukan niyang tumakas. Samantala, si Ryan ay halos hindi na makahinga dahil sa atake ng hika, ngunit nagawa niyang gumamit ng plastic bottle bilang pansamantalang inhaler. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Maya hanggang sa makita niya ang baliw na si Pinup Girl mula sa malayo. Tinutukan niya ito ng baril at inutusan na ibaba ang kutsilyo. Tinanong niya kung nasaan si Maya, subalit tinukso lamang siya ng babae at tinawanan niya lang ito. Bago pa niya ito mapatay, biglang dumating si Scarecrow at pinatumba siya gamit ang palakol. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagtakbo si Maya at nagtago ito sa isang puno. Akala niya nakatakas na siya kay Dollface, subalit hindi nito alam na nasa likod niya na ito at agad siya nitong pinatulog. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang walang malay na si Maya. Matapos noon, nagising si Ryan sa cabin. Nakatali sa upuan katabi si Maya, habang nakatayo sa harap nila ang tatlong mga baliw. Sa gitna ng takot, nagpropose si Ryan kay Maya, at tinanggap niya ito nang umiiyak. Subalit agad itong nasira nang biglang saksakin si Ryan ni Pinup Girl sa tiyan,
at pinatumba ni Scarecrow ang upuan ni Ryan, kaya ang kawawang lalaki ay tuluyan ng kinuha ni Lord, habang si Maya naman ay walang magawa kundi tignan ang kanyang kasintahan habang umiiyak. Dahil sa galit ay hinarap ni Maya ang mga baliw, at tinanong kung bakit nila ito ginagawa. Sa malamig na tono, sumagot si Pinup Girl, at sinabing dahil nandito kayo. Sinaksak si Maya ng baliw na si Scarecrow at pinagmasdan nila ito habang nag-aagaw buhay. Pagkatapos ay umalis ang tatlo gamit ang kanilang sasakyan. Sa huling eksena, makikita si Maya na nasa ospital at himalang nakaligtas. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Nagsimula ang pelikula sa taong 2021 sa isang maliit na karinderya kung saan nagtatrabaho ang isang waitress na nagngangalang Shelly. Lumapit siya sa isang customer para kunin ang order nito, pero ang paraan ng pakikipag-usap niya rito ay medyo kakaiba. Tinatawag pa niya itong sweetie pie na parang sinusubukan niyang makipaglandian o akitin ito. Nang gabi din na iyon makikita si Shelly sa labas ng bahay ng lalaking nakausap niya sa karinderya, at tinanong niya kung nasa bahay si Tamara. At dito natin malalaman ang isang mahalagang bagay. Si Shelly ay isa pala sa 3 mamamatay tao, ang nagsusuot ng Pinup Girl na maskara, at kasing baliw siya ng iba. Ilang sandali lang pagkatapos nito, ang 3 baliw ay kinaladkad ang lalaki palabas. Malakas ang ulan at madilim ang paligid, at walang awa nilang pinatay ang lalaki. Sa eksenang ito, kinumpirma ng pelikula na si Shelly ay isa sa mga baliw na killer. Balik sa kasalukuyang panahon, dito na natin makikita ang isang babaeng nagngangalang Maya. Nang magising siya, napagtanto niyang nasa loob siya ng isang silid sa ospital. May mga nurse at doktor sa paligid niya na sinusubukang pakalmahin siya. Lumalabas na si Maya ay isang survivor. Kahit papaano ay nagawa niyang makatakas at dinala siya sa ospital matapos ang pag-atake ng mga baliw sa kanila. Pero noong gabing iyon, pinatay ng mga killer ang kanyang fiancé sa harap mismo niya. Ang pag-alala rito ay nagpapaiyak kay Maya, kahit ngayon takot na takot pa rin siya dahil alam niyang nasa labas pa ang mga killer at maaari silang bumalik para tapusin ang sinimulan nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang sheriff na si Rotter, at ang kanyang deputy na nagngangalang Walter sa ospital para tanungin siya. Sinabi ni Maya sa kanila na 3 nakamaskarang tao ang pumatay sa kanyang fiancé. Sa kasamaang palad, wala siyang ideya kung sino sila dahil lahat sila ay may suot na maskara. Kinagabihan, nagtungo si Rotter at si Walter sa karinderya para kumain. Tinanong sila ng manager kung ano ba talaga ang nangyari sa magkasintahan. Ipinaliwanag ni Rotter na isa lang ang namatay habang ang babae ay nakaligtas sa pag-atake at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa sandaling ito, si Shelly ay nasa loob din ng karinderya at tahimik na nakikinig sa usapan. Dahil sa narinig niyang nakaligtas si Maya sa pag-atake, makikita sa kanyang mukha na halatang nagulat siya. Bigla naman may isang matabang babae mula sa bayan ang lumapit kina Rotter at Walter. Sinabi niyang may teorya siya tungkol sa kaso. Ayon sa kanya, posibleng si Maya mismo ang pumatay sa kanyang fiancé. Naniniwala siyang baka ginawa lang ni Maya ang kwento tungkol sa 3 mamamatay tao para iligtas ang sarili at maiwasan ang pagkakaaresto. Maingat na pinakinggan ni Shelly ang bawat salita, at ang lahat ng ito ay biglang nagbalik sa kanyang nakaraan mula sa kanyang pagkabata. Noong nag-aaral pa si Shelly, makikita ang batang Shelly na walang gustong makipaglaro sa kanya. Nakikita siya ng mga ibang bata bilang kakaiba at awkward, kaya madalas siyang naiiwan. May isang babae sa klase nila na lihim niyang kinaiinisan at kinaiinggitan. Kasabay nito, may isang lalaki rin na gustong-gusto niya, pero palagi siyang binubuli ng ibang mga babae at walang gustong makipag-usap sa kanya. Dahil dito, halos mag-isa niyang ginugol ang kanyang pagkabata. Samantala, sa ospital, si Maya ay nakahiga at iniisip ang mga sandaling pinagsamahan nila ng kanyang fiancé. Patuloy na umiikot sa isip niya ang mga alaala. Bigla naman dumating ang nurse na si Danica. Dala ang gamot ni Maya at tinanong kung kumusta na siya. Sinabi ni Maya na okay naman siya, pero may kakaiba siyang tanong kay Danica at tinanong niya kung may alam ito tungkol sa tao na nagngangalang Tamara. Sinabi ni Danica na sa bayang ito madalas may mga usap-usapan tungkol sa isang ghost story na may kinalaman sa isang taong nagngangalang Tamara. Narinig niya lang daw ito noon, pero hindi niya alam ang buong kwento. Dahil dito, mas lalo naguluhan si Maya. Nagsimula siyang magtaka kung bakit paulit-ulit na kumakatok ang mga killer at nagtatanong tungkol kay Tamara noong gabing iyon. Sa kabilang banda, sa labas ng gate ng ospital may makikitang isang babae na nakatayo at may kausap sa telepono, pero sa sumunod na sandali, makikita ang dugo sa salamin, na nagpapahiwatig na maaaring dumating na ang mga baliw sa loob ng ospital.
at biglang nagising si Maya mula sa bangungot tungkol sa mga killer. Matapos noon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kapatid na paparating ito para sunduin siya, ngunit na-delay ang flight dahil sa malakas na ulan, kaya maaaring matagalan pa. Matapos mapanood ni Maya ang mensahe, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, may isang babaeng kalmadong nagtanong ng nakakatakot na tanong, at nagtanong kung nandyan ba si Tamara. Nang marinig ito, natigilan siya. Agad niyang napagtanto na natagpuan na siya ng mga baliw, at bigla siyang nakarinig ng sigaw sa labas ng kanyang silid. Kahit kinakabahan, binuksan ni Maya ang pinto at lumabas sa hallway, pero may mali. Ang lugar ay walang tao at wala ni isang staff ng ospital ang makikita. Sa sobrang takot, sinubukan ni Maya na umalis ng gusali, pero nang makarating siya sa exit, natuklasan niyang nakalock ang pinto, at biglang namatay ang ilaw sa ospital at nalubog ang buong lugar sa kadiliman. Sinubukan ni Maya ang kanyang telepono para tumawag, pero ngayon ay wala ng signal. Bigla niyang nakita ang isa sa mga baliw na si Scarecrow, kaya mabilis siyang pumasok sa isang malapit na silid at nagtago. Ilang sandali lang, pumasok ang baliw na may hawak na palakol at nagsimulang maghanap sa kanya. Palihim na lumabas si Maya at tumakbo papunta sa elevator. Nakapasok siya sa tamang oras, at mabilis na isinara ang pinto. Sinubukan siyang habulin ni Pinup Girl subalit hindi niya na ito maabot. Pagdating ng elevator sa ibabang palapag, may napagtanto si Maya, naiwan niya ang kanyang telepono. Gayunpaman, sinubukan niyang humanap ng ibang paraan para makatakas, pero sa sandaling sumulong siya, muling lumitaw si Scarecrow at hinabol siya gamit ang palakol. Sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Maya para iligtas ang sarili at kinalaunan ay nakarating sa generator room. Doon, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking gas cylinder, umaasang hindi siya mapapansin. Pero nang pumasok si Scarecrow at nakita siya, agad itong umatake. Mabilis na nag-isip si Maya, hinawakan niya ang cylinder at pinakawalan ang gas patungo sa baliw, dahilan para umatras ito sandali. Mabilis siyang tumakbo para tumakas at napunta sa morgue ng ospital. Sa loob, nakita niya ang dalawang bangkay na lalo pang nagpatindi ng kanyang takot, at muli niyang narinig na papalapit na ang baliw. Dahil wala ng ibang pagpipilian, mabilis niyang binuksan ang isa sa mga drawer ng morgue at nagtago sa loob, pero nang masilip niya ito, nakita niya ang malamig na bangkay ni Ryan, ang kanyang jowa na pinatay ng mga baliw. Pumasok si Scarecrow at nagsimulang maghanap sa loob, binubuksan ang mga drawer isa-isa, pero biglang may pumasok na staff ng ospital, sandaling na-distract ang killer, pero walang pag-aalinlangan pinatay niya ang kawawang lalaki gamit ang palakol. Samantala, nanatiling nagtatago si Maya. Matapos ang ilang sandali, inisip niyang baka umalis na ang baliw, naglakas loob siyang lumabas at maingat na tumakas palabas ng ospital. Tumakbo siya sa kalsada habang malakas ang ulan para makatakas, pero hindi niya alam na nakita siya ng baliw. Makalipas ang ilan sandaling pagtakbo, nakarating si Maya sa isang bahay at sinubukang maghanap ng susi para makapasok. Biglang may matandang babae na lumitaw at tinutukan siya ng baril, nagtatanong kung sino siya. Ipinaliwanag ni Maya na naghahanap lang siya ng tulong. Subalit biglang binaril ni Pinup Girl ang matanda gamit ang crossbow, kaya bumagsak ito at tuluyan ng kinuha ni Lord. Sa gulat, kinuha ni Maya ang baril at pinaputukan ang baliw, pero hindi ito tumama. Muli siyang tumakbo papunta sa isang horse stable at nagtago. Napansin niyang sinusundan pa rin siya ng baliw, kaya kumuha siya ng pitchfork at nagtago sa likod ng dayami. Nang papalapit na si Pinup Girl sa kanya, bigla siyang umatake at tinusok ang binti nito. Sumigaw ito sa sakit at tumakbo si Maya palayo. Bumalik siya sa bahay at nagtago sa banyo. Pero dumating si Scarecrow at sinimulang wasakin ang pinto gamit ang palakol. Naipasok nito ang kamay at inila si Maya sa buhok. Subalit nakawala siya pero may napunit na bahagi ng kanyang buhok. Nakatakas siya gamit ang bintana at muling tumakbo sa gitna ng ulan. Nakarating siya sa kalsada at nakakita ng sasakyan, humingi siya ng tulong pero nang silipin niya ito, nakita niyang si Nurse Danica ang driver kasama ang kaibigan nito. Pinapasok nila ang dalaga sa loob ng sasakyan at sinabing ligtas na siya, pero may kutob si Maya na may mali. Nagsimula siyang maghinala na baka sila ang killer, pero sa huli, sumama pa rin siya sa dalawa. Habang nasa daan, nakita nila ang dalawang lalaki na nagngangalang Gregory at Wayne. Dahil sa malakas ang ulan inalok ito ni Danica na sumabay na sa kanila, kaya ang dalawang lalaki ay sumakay sa kotse. Sa sobrang takot, biglang tumalon si Maya palabas ng sasakyan at tumakbo papunta sa gubat para makatakas. Hinabol siya pero nakapagtago siya hanggang sa umalis ang grupo. Kinabukasan, sugatan at pagod, nilinis niya ang sugat at tinahi ito mag-isa kahit sobrang sakit,
Samantala, pinakawalan naman ng mga baliw ang isang mabangis na baboy ramo para habulin siya. Habang nagpapahinga nakarinig siya ng kakaibang ingay, at inatake siya ng baboy ramo at kinagat siya nito sa paa, subalit napatay niya ito gamit ang kutsilyo. Matapos noon, napagtanto niya na pinakawalan ito ng mga baliw para habulin siya. Sa kabilang banda, si Shelly ay nalungkot nang makita ang patay na baboy dahil bahagi ito ng kanyang nakaraan. Samantala, si Maya ay nakarating sa isang cabin kung saan pinatay ang kanyang jowa. Pagpasok niya sa loob, napaiyak na lang siya nang muli niyang maalala ang malagim na sinapit nila ng kanyang jowa sa kamay ng mga baliw. Matapos siyang makapagbihis, nakarinig siya ng ingay at nang aatakihin niya na ito, nagpakilala ang isang lalaki na isa siyang pulis, tinulungan niya ang sugatan na dalaga, at nang aalis na sana sila ay biglang binaril ni Pinup Girl ang kawawang pulis gamit ang kanyang crossbow. Mabilis na nagmaneho si Maya palayo. Subalit makalipas lang ang ilan sandali, paubos na ang gasolina ng kanyang sasakyan kasi mahal na daw ang diesel. Nakakita siya ng bahay at nagtungo dito para humingi ng tulong, pero nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakita niya sa salamin na ginamot ng mga tao roon ang kanyang mga sugat, subalit nagdududa pa rin ito sa kanila. Samantala, may dumating na isang EMT van sa bayan. Ipinadala ito para sunduin si Maya at para mailipat siya sa ospital sa sarili niyang lungsod. Ang driver ay huminto sa isang gasolinahan upang mag-refill ng gasolina, ngunit napansin niyang walang tao sa paligid, kaya hinanap niya ito upang magbayad. Biglang lumitaw ang may-ari ng gasolinahan na si Rudy, at tinanong kung saan siya patungo. Ipinaliwanag ng driver na pupunta siya sa mga cabin sa gilid ng lawa dahil kailangan niyang sunduin ang sino man doon. Samantala, nakatanggap si Maya ng mensahe mula sa kanyang kapatid na nagsasabi sa kanya na nagpadala na siya ng EMT para kunin siya. Hiniling niya kay Maya na maghanda kaagad dahil ilang minuto lang ay darating na ang ambulansya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gregory sa silid. Napansin niya kung paano siya tinitingnan ni Maya at tinanong kung bakit siya tinitingnan ng ganoon. Tapat na sinabi ni Maya na pinaalalahanan siya ng kanyang mukha ng killer. Nang marinig ito, hindi gaanong nakipagtalo o tumutugon si Gregory, basta na lang siyang umalis sa silid. Pagkalipas ng kanyang pag-alis, si Maya ay mabilis na isinara ang pinto at itinulak ang isang mesa sa harap nito, tiniyak na walang makakapasok at makagambala sa kanya. Bigla, napansin niya ang isang gunting na pang-surgery na nasa sahig. Mabilis niya itong pinulot at iningatan para sa kanyang proteksyon. Matapos noon, nakarinig siya ng ingay sa labas ng bintana. Pagtingin niya sa labas, nakita niya si Gregory na nakikipag-away sa kanyang mga kaibigan. Maliwanag na galit siya, at sumakay sa kanyang kotse at umalis. Pagkatapos noon, sabik na naghihintay si Maya ng isa pang mensahe mula sa kanyang kapatid na babae, ngunit may biglang sumusubok na pilitin ang pagbubukas ng pinto. Ito ay hawak ni Shelly at sinusubukang pumasok para patayin siya. Mabilis na itinulak ni Maya ang pinto gamit ang lahat ng kanyang lakas, matagumpay na napigil ito. Subalit nang lumingon siya, agad niyang sinaksak ito gamit ang napulot niyang gunting, dahil alam niyang nasa likod niya na ito. Agad siyang tumakbo sa isang silid at nilock ang pinto. Sa desperadong pagtatangka na makatakas, sinubukan niyang sirain ang bintana ngunit hindi ito gumagalaw. Pagkatapos ng ilang tensyonadong sandali, biglang naging tahimik ang lahat sa labas. Nagsimulang mag-isip si Maya na baka umalis na ang mga baliw, kaya dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto at lumalabas. Ngunit ang nakita niya ay nakakagulat. Ang nurse at lahat ng kanyang mga kaibigan ay nakagapos, patay na. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na hindi sila ang mga killer. Biglang lumitaw si Dollface at agad na tumakbo si Maya palabas ng bahay. Habang tumatakas, napansin niya ang isang EMT van na nakaparada sa malapit at nakita niya ang driver nito na wala ng buhay. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa loob ng van, ngunit sa sandaling tumingin si Maya sa salamin, bigla niyang nakita si Shelly at ang dalawa ay naglaban. Matapos mapatay ni Maya si Shelly, biglang dumating si Scarecrow sa labas at nagsimulang hampasin ang pinto ng van. Sinusubukang pumasok. Mabilis na nagmaneho si Maya sa van at umalis palayo sa lugar. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, muling nabuhay si Shelly dahil hindi pa pala ito patay, at bigla niyang tinali ang leeg ni Maya mula sa likuran, kaya nahirapan siyang huminga at nawalan ng kontrol sa sasakyan at bumangga ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang gumagapang si Maya mula sa wasak na ambulansya. Habang siya'y nagmamasid sa paligid,
napansin niya ang katawan ni Shelly ay nakabulagta sa semento. Maingat siyang lumapit sa katawan, at malapit nang tanggalin ang maskara upang makita kung sino ito, ngunit biglang narinig niya ang tunog ng paparating na truck, kaya mabilis na tumakbo si Maya papasok sa gubat at nagtago, lihim na nanonood mula sa malayo. Dumating ang dalawa pang baliw sa lugar, at sa sandaling matanggal ang maskara, ipinakita na wala ng buhay si Shelly. Dahil dito, si Scarecrow ay nababalot ng matinding damdamin, nagsimula siyang umiyak, puno ng galit at dalamhati. Sa sandaling iyon, ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata kasama si Shelly ay biglang bumabalik, naaalala kung paano sila naglalaro noon nang sila ay bata pa. Ang isa pang baliw na si Dollface ay malinaw din na labis na naapektuhan sa pagkamatay ni Shelly, ngunit sa kabila ng kanilang dalamhati, malinaw ang isang bagay, maghahabol sila ng paghihiganti kay Maya. Mula sa malayo ay pinapanood ni Maya ang pagdadalamhati ng mga baliw, dahil sa kanyang nakikita, napagtanto niya na ang tatlong baliw ay may napakalakas na ugnayan. Nagsimula ang pelikula 3 taon na ang nakaraan, kung saan ang isang kabataang babae ay papunta sa Venus Town. Nang lumalim ang dilim, nagpasya siyang huminto sa isang roadside motel para magpalipas ng gabi. Pagpasok niya, napansin niyang walang tao sa front desk, subalit may nakita siyang bagong lutong pagkain sa counter. Dahil dito ay pinindot niya ang bell sa tabi pero wala pa rin lumalabas. Nang papalabas na siya, biglang sumulpot si Shelly, ang receptionist. Ibinigay nito ang susi ng kwarto at tinanong ng babae ang direksyon papuntang Venus Town. Nagbigay si Shelly ng impormasyon, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Noong gabing iyon, habang abala si Debbie sa pag-scroll sa kanyang telepono, may malakas na kumatok sa kanyang pinto. Lumapit siya at sumilip sa peephole. Wala siyang nakita. Naglakas loob siyang lumabas at tiningnan ang hallway sa magkabilang direksyon, subalit walang tao. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Matapos noon habang nasa banyo ang babae, hindi niya napansin na may pumasok sa kanyang kwarto, at nang pagharap niya ay biglang lumitaw ang isang nakamaskarang babae sa kanyang harapan kaya napasigaw siya ng malakas sa gulat. Matapos noon, nagising ang babae sa isang hindi pamilyar na lugar habang takot at disoriented. Lumabas mula sa dilim ang taong nakamaskara at walang imik na sinaksak siya sa tiyan at pinatay. Matapos mapatay ang kawawang dalaga, makikita sina Scarecrow at Pinup Girl na naghalikan dahil sa tuwa sa pagpatay nila sa babae. Samantala sa kasalukuyan, makikita ang isang babae na nagngangalang Maya. Nakatago siya dahil nagawa niyang makatakas sa mga killer at napatay niya si Pinup Girl. Dito natin malalaman na si Shelly pala iyon. Dahil doon ay galit na galit ang baliw na si Scarecrow at pinaghahampas nito ang hawak niyang palakol sa isang bagay, at binuhat niya ang kanyang jowa at umalis. Nang makita ni Maya na nakaalis na ang mga baliw, lumabas ito sa kanyang pinagtataguhan at nagsimulang maglakad-lakad sa kagubatan. Makalipas ang ilan sandaling paglalakad, nakita ng dalaga ang sasakyan ng isang pulis na paparating sa kanyang likod kaya mabilis itong nagtago. Ang nagmamaneho sa kotse ay ang tiwaling pulis na si Router. Nang makalagpas na ito kay Maya, muling naglakad ang dalaga at nakarating siya sa isang simbahan. Nang makapasok siya sa simbahan pinagmasdan niya ang isang piano, subalit biglang dumating ang isang lalaki na nagngangalang Gregory, kaya nagulat ang dalaga. Agad tumingin-tingin si Maya ng daan para makatakas, subalit naglakad palapit sa kanya si Gregory, at kinuha nito ang alak at nilagyan ng 2 baso, habang si Maya naman ay kinakabahan subalit sinabi sa kanya ng lalaki na mag-relax dahil walang Scarecrow sa paligid. Ibig sabihin si Gregory ang Scarecrow. Ang isang baso ng inumin ay inihalay ni Gregory sa kanyang jowa na si Shelly, at sinabi ng lalaki kay Maya na gawin din ang ginawa niyang alay sa kanyang boyfriend na pinatay ng mga baliw na killer kanina. Habang nakaupo ang dalawa kinuha ng dalaga ang inalay na alak ni Gregory at ininom ito, at sinabi niya kay Gregory na wala siyang balak na patayin si Shelly, subalit hindi naniwala ang baliw at galit na pinaalis niya ang dalaga sa simbahan. Matapos noon ay tumayo ang dalaga at mabilis na tumakbo palayo sa simbahan. Sa kabilang banda, nakatanggap naman ng report si Router mula sa kanilang istasyon at sinabi ng mga ito na nakatakas si Maya sa kanila. Sinabi naman ni Router sa kanyang mga tauhan na hanapin nila ito sa lake house dahil doon daw ito naka-check-in kasama ang kanyang nobyo. Habang nakikipag-usap si Router sa kanyang mga tauhan, bigla naman dumating si Maya na tumatakbo mula sa kagubatan at nagulat ito nang masalubong niya ang sasakyan ng pulis. Agad siyang sinabihan ni Router na sumakay sa kanyang kotse kaya ang dalaga ay wala nang nagawa. Habang nasa sasakyan,
Ikinwento ni Maya ang pakikipagsagupan niya sa mga killer at sinabi din ng dalaga na alam niya kung saan ang hideout ng mga baliw, subalit sasabihin niya lang daw ito sa kanya pag hinatid niya ito sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Maya na humiram ng telepono sa pulis, subalit sinabi nito sa kanya na walang signal sa kanilang lugar, kaya nagduda ang dalaga at sinabi nito na sumasakit ang kanyang kamay at humingi ito ng gamot. Dahil doon ay lumabas si Router para kunin ang first aid kit sa likod ng sasakyan, subalit biglang pinaandar ni Maya ang sasakyan at naiwan na tulala ang pulis. Habang nagmamaneho palayo, narinig ng dalaga mula sa radyo ng pulis na nakakita pa sila ng iba pang mga bangkay at narinig din niya na pinaghahanap siya ng mga ito. Dahil doon ay napagtanto ni Maya na tama ang kanyang hinala sa pulis, dahil tinutulungan nito ang mga killer para maitago ang kanilang krimen. Dahil doon ay naghanap ang dalaga sa loob ng kotse ng kahit anong bagay na may pakinabang, subalit hindi niya napansin ang kasalubong na sasakyan, kaya nabangga siya sa malaking puno. Biglang dumating si Scarecrow at sa pilitan niyang inilabas ang dalaga sa loob ng sasakyan, kinaladkad niya ito papunta sa kanyang sasakyan at isinakay. Itinali nito ang kanyang mga kamay pagkatapos ay umalis. Pagtingin ng dalaga sa paligid, nakita niya ang malamig na bangkay ni Shelly habang nakatingin pa ito sa kanya, at napansin din niya ang tato nitong Smiley. Biglang nag-flashback ang eksena kung saan ang batang si Gregory ay anak pala ng tiwaling pulis na si Router. Pinatay ni Gregory ang isang kaklaseng nagngangalang Tamara. Dahil dito nais ng mga tagapaglitis na ipadala siya sa kulungan. Subalit ang nakasaad sa batas ay dapat ang mga kabataan na nakakagawa ng krimen ay sumailalim sa rehabilitation, at si Router ay may magandang record sa pagseserbisyo. Dahil doon ay pinayagan siya na manatili sa kanya ang kustodiya ng kanyang anak, subalit pag nakagawa pa daw ito ng krimen, tuluyan na siyang dadalhin sa kulungan. Makalipas lang ang ilan linggo, habang nagpapahinga ang isang lalaki, bigla itong inatake ni Gregory gamit ang isang malaking palakol, habang si Shelly naman ay nanunood lang sa kanya. Matapos mapatay ang kawawang lalaki, tinulungan siya ni Shelly na takpan ang bangkay gamit ang mga dahon. Nang gabing iyon natagpuan ni Router ang bangkay ng lalaki, at dito niya napagtanto na may saltik talaga sa ulo ang kanyang anak, subalit ayaw niya itong mahiwalay sa kanya. Dahil doon, sinabi ni Router sa kanyang baliw na anak, na pagtatakpan nito ang mga krimen na gagawin niya pero sa isang kondisyon, dapat ay hindi siya pumatay ng mga tao na taga-bayan, sa halip ay puro mga dayuhan lamang. Balik sa kasalukuyan, dinala ng mga baliw si Maya sa kanilang kuta. Makikita sa kanilang kuta ang mga iba't ibang gamit na ginagamit nila sa pagtapos sa kanilang mga biktima, at makikita rin dito ang mga gamit ng kanilang mga pinatay. Habang pinagmamasdan ni Maya ang baliw, sa huling pagkakataon ay nagpaalam ito sa kanyang jowa na si Shelly at binuksan ang isang makina na panggiling ng mga kahoy. Napaluhan na lang ang dalaga nang makita niyang ginigiling ng makina ang bangkay ng kawawang si Shelly. Matapos noon ay bigla siyang pinalo ng baliw ng kanyang paboritong palakol, kaya ang dalaga ay nawalan ng malay. Kinabukasan, habang kumakain si Router sa karinderiya, biglang dumating sa lugar ang kapatid ni Maya na si Hannah, kasama ang asawa nitong si Howard na siga pa maglakad, at ang kanilang gwardya na si Pedro. Ipinakita ni Howard ang larawan ni Maya sa mga tao habang sinasabi nito na ang kasintahan ng babae ay pinatay kamakailan lang dito sa bayan, kaya kailangan nilang mahanap si Maya bago pa man ito patayin. Subalit nananatiling walang reaksyon ang mga tao, kaya nipilitan magsalita si Hannah upang makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kapatid, hanggang sa lumapit ang babaeng waitress at sinabi nito na nakita niyang kumain ang kanyang kapatid sa kanilang karinderiya, subalit sinabihan siya ng mga tao na nangingialam daw ito kaya hindi na ito nagsalita. Nang maglaon, habang masayang nanunood ang babae sa channel ni Kwento Pelikula at nag-like, lumapit si Hannah upang tanungin ito sa iba pang impormasyon. Dito ay sinabi ng babae na sa kanilang bayan ay marami ng pinatay sa loob ng ilang taon, subalit hindi ito nangyayari sa kanilang mga taga doon, sa halip ay puro dayuhan ang mga biktima. Bago umalis ay sinabi din ng babae na alam ng pulis na si Router ang mga nagaganap na patayan sa kanilang bayan, kaya makakahanap ito ng mas mahalagang detalye mula sa pulis. Sa kabilang banda, nagising naman si Maya sa isang underground na kuta. Kahit nahihilo at nanlalabo ang paningin, naramdaman niyang nilalagyan siya ng tato na smiley ni Scarecrow, ang tato na katulad sa mga pumapatay. Samantala sa daan, sinundan naman nila Hannah ang sasakyan ng pulis na si Router, at nagtungo ito sa isang morgue. Ipinakita ng pulis na si Walter ang 3 bangkay na nakita niya sa lake house, at sinabi nito kay Router na lahat sila ay mga dayuhan. Alam ni Walter na ang anak ni Router ang pumatay sa mga dayuhan, subalit hindi sumunod si Gregory sa kanilang kasunduan sa husgado na hindi na ito papatay,
dahil doon ay gustong ipaalam ito ni Walter sa mga nakakataas. Dahil talagang ayaw mawala ni Ruther ang kanyang baliw na anak, bigla niyang inatake si Walter sa ulo kaya ang kawawang pulis ay bumagsak na lang. Matapos noon ay kumuha ito ng itim na bag at inilagay niya dito ang katawan ni Walter, at agad niya itong dinala sa kanyang sasakyan upang dalhin ito sa malayo. Subalit sa di kalayuhan ay nakita naman siya nila Hana. Samantala nakahanda naman si Maya na lumaban para sa kanyang buhay. Subalit biglang kinuha ng baliw ang maskara ni Shelly at sa pilitan itong pinasuot sa dalaga. Matapos maisuot ang maskara, bigla itong hinalikan ni Scarecrow subalit nanlaban si Maya at tinanggal ang maskara. Sa halip na magalit, binalik ito ni Scarecrow sa mesa at tahimik na umalis. Nang gabing iyon lumabas ang mga baliw sa kanilang lungga, at isinama nila ang dalaga para sa bagong krimen, at muling ipinasuot ni Scarecrow ang maskara ni Shelly kay Maya. Dito ay malinaw ang layunin ng baliw na gusto niyang maging jowa ang dalaga bilang kapalit ni Shelly. Muling bumalik ang eksena sa gasolinahan ng Venus Town sa nakalipas na 12 taon, nakatambay naman sina Shelly at Gregory sa Alphamart na ngayon ay binata at dalaga na. Habang naghahanap ng kanilang mabibiktima, biglang nakaramdam ng gutom si Shelly kaya pumasok ito sa loob upang bumili ng kanilang pagkain. Subalit napansin siya ng isang manyak na lalaki at lumapit ito sa kanya at sinimulan niya itong bastusin. Habang nakikipaglandian ang mahilig na lalaki, biglang dumating ang jowa nitong galit na galit kaya nagtalo ang dalawa habang si Shelly naman ay iniwan sila, at bumalik kay Gregory at sinabi niya dito ang ginawa sa kanya ng lalaki. Dahil doon ay nagpa siya ang dalawa na yung magjowa ang kanilang magiging biktima. Habang nasa motel ang magkasintahan, naghanda naman sina Shelly at Gregory para sa kanilang gagawing krimen at nagtungo sila sa kwarto ng magjowa. Pagpasok nila sa kwarto, biglang natigilan ang dalawa sa kanilang balak nang makita nila ang babae na duguan at wala ng buhay ang lalaki. Dahil sa nasaksihan ng dalawa, natuwa naman ang mga ito kaya inalok nila ito ng pagkain bilang pag-alok sa kanya na sumali sa kanilang grupo. Bumalik sa kasalukuyan ng eksena, at makikita ang tatlo na nakatambay sa gasolinahan habang pinagmamasdan nila ang mga taong naglalabas-pasok sa Alphamart. Ilan sandali lang napansin ni Dollface at Gregory ang magjowa na lumabas habang masayang nagtatawanan, dahil doon napagpasyahan nila na sila ang kanilang magiging biktima. Umalis ang tatlo upang sundan ang magjowa sa motel kung saan sila nagpalipas ng gabi. Nang makapasok na ang magkasintahan sa kanilang kwarto, agad naman winasak ni Scarecrow ang pinto at sinugod ang kawawang babae habang hinampes niya naman ng palakol ang nobyo nito. Itinali nila ang magkasintahan habang takot na takot, at tinanggal ni Scarecrow ang tali ng dalaga at inutusan niya ito na patayin sila habang yung babae naman ay nagmamakaawa na palayahin na sila. Subalit hindi iyon kayang gawin ni Maya kaya itinulak niya ito palayo, at walang awa niyang tinadtad ng palakol ang lalaki sa tabi mismo ng babae. Nang makita ni Maya na abala ang baliw, agad niyang kinuha ang hawak na itak ni Dollface at isinaksak ito sa kanya. Matapos makita iyon ni Scarecrow, natuwa pa ang baliw at pinuri niya ang ginawa ng dalaga, at inilapit niya ito sa babae upang tapusin na din. Subalit muling tumanggi si Maya sa nais ng baliw na Scarecrow, ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay at dahan-dahan sinaksak ang kawawang babae hanggang sa tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Matapos noon ay tinanong ni Scarecrow ang dalaga kung masarap ba ang pakiramdam ng pumatay habang kinukuha nito ang itak sa katawan ng babae, subalit nang makita ni Maya ang dugo muli itong natakot. Umalis ang dalawa sa motel gamit ang sasakyan ni Scarecrow. Habang nagmamaneho biglang tumawag si Ruther sa kanyang baliw na anak at sinabi nito na sinusundan siya ng kapatid ni Maya. Sinabi ni Ruther na dadalhin niya sila kung saan giniling ni Scarecrow ang katawan ni Shelly, kaya nagtago ito sa kakahuyan at pinatay ang mga ilaw ng sasakyan. Dahil doon ay nagulat si Hana dahil wala na si Ruther, kaya inakala nila na binilisan nito ang pagpapatakbo kaya sinabi na lang ni Hana kay Pedro na magpatuloy lang ito sa pagmamaneho. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang camper van, at nagduda si Pedro na nagtatago lang kung saan si Ruther dahil wala doon ang kanyang sasakyan. Bago lumabas ng kotse binigyan ni Pedro si Howard ng baril, at nagtungo sila sa van upang mag-imbestiga. Pagpasok ni Pedro agad niyang chinek ang loob at nang makita niyang safe ito, pinapasok na din niya ang mag-asawa at sinabi niya sa mga ito na mag-iimbestiga siya sa labas habang sila naman ay manatili lang sa loob at mag-lock ng mga pinto. Lumabas si Pedro at nakarating sa lugar kung saan kinatay ng baliw si Shelly. Habang naglalakad nakita niya ang itim na bag na walang laman at may dugo ito. Nagpatuloy siya sa paghahanap kay Ruther hanggang sa makita niya ang isang makina ng kahoy na umaandar pa at maraming dugo,
Lumapit pa ito sa makina at doon niya nakita ang mga laman ng isang tao na pira-piraso at ang mga mata. Paglingon niya biglang nagpakita si Rotor habang nakatutok ang baril nito kay Pedro, kaya napilitan siyang ibaba ang kanyang hawak na baril. Nang wala ng armas si Kalbo agad siyang binaril ni Rotor at iniwan niya itong walang buhay. Sa kabilang banda, dumating si Scarecrow sa camper van at itinali ang dalaga bago lumabas ng sasakyan. Paglabas niya agad niyang kinuha ang kanyang palakol habang yung baliw niyang tatay ay nasa likod lang nila at nanunood sa kanyang anak. Sinimulan palakulin ni Scarecrow ang van habang yung mag-asawa naman ay takot na takot. Maya-maya bigla niyang binasag ang bintana kaya lalo natakot ang mag-asawa at nagpaputok ng baril si Howard kung saan-saan. Bumalik ang baliw sa kanyang sasakyan at mabilis itong nagmaneho at binangga niya ang van. Dahil doon ay nasugatan ng malala si Howard at sinabi ni Hannah na kailangan na nilang makaalis sa van, subalit nakapasok na ang baliw. Nang babarilin na ito ni Howard ay naubusan siya ng bala, kaya pinagkakarne siya ni Scarecrow gamit ang kanyang palakol. Paglabas ni Scarecrow nagulat ang dalaga nang makita niyang kasama nito ang kanyang kapatid. Wala nang nagawa si Maya kundi umiyak na lang habang pinapatay ng baliw ang kanyang kapatid sa kanyang harapan. Matapos noon, tinanggal ni Scarecrow ang tali ni Maya at iniwanan niya ito ng patalim, at kinaladkad nito ang katawan ni Dollface palayo sa dalaga. Umalis si Maya sa lugar kasama ang bangkay ng kanyang kapatid, subalit dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman, muli itong bumalik upang mag-iganti. Habang nagmamaneho nakita ni Maya ang mga palatandaan ng mga karatula na kanilang dinaanan, nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho hanggang makarating siya sa underground na kuta ng mga baliw. Pumasok siya dito na dala-dala ang shotgun na nakuha niya sa sasakyan ni Scarecrow. Ginalugad niya ang lugar at di nagtagal ay nakakita siya ng isang upuan na nasa ilalim ng isang ilaw at nakarinig ito ng ingay. Dahan-dahan itong lumapit sa naririnig niyang ingay at doon ay nakita niya ang pulis na si Rotor habang tumatagay. Tahimik itong lumapit subalit napansin siya nito kaya agad siyang binaril ng dalaga. Matapos noon ay nagtungo siya sa upuan na may tali. Agad niyang napagtanto na dito siya itinali ng baliw na si Scarecrow, at nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating siya sa isang silid. Nakita niya ang napakaraming kandila at ang mga larawan ni Shelly at Gregory, at ang ilan pang mga nakakatakot na larawan na nakadikit sa pader. Habang pinagmamasdan ni Maya ang larawan ng dalawang baliw, dumating naman si Scarecrow at naupo sa kanyang upuan, at sinabi nito sa dalaga na puro sakit na lang ang kanyang nararamdaman ngayon. Subalit sinabi ni Maya na wala na siyang nararamdaman, at hiniling niya sa baliw na alisin nito ang kanyang maskara. Tinanggal ito ni Scarecrow at sinabi niya kay Maya na siya lang ang nag-iisang tao na nakaligtas sa kanilang mga biktima. Sinabi ni Maya na kaya siya nandoon ay para patayin si Scarecrow, subalit napagtanto niya na nawala na ang lahat sa kanya pati ang kanyang pamilya at si Scarecrow na lang ang natitira sa kanya. Lumapit si Gregory sa dalaga at ibinigay ni Maya ang kanyang hawak na baril dahil wala na itong bala. Habang si Gregory naman ay sinimulan niyang amuyin si Maya. Nang medyo kumalma na ang baliw, bigla siyang sinaksak ni Maya at pinanood habang bumabagsak ito sa semento. Bago mawala sa mundo, sinabi ni Gregory sa dalaga na pareho na silang killer ngayon at pinagpapalakol siya ni Maya hanggang tuluyan na itong kunin ni Lord. Matapos maisagawa ni Maya ang kanyang pag-iiganti, umalis ito sa lugar dala-dala ang maskara ni Gregory. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.